ang ating mga hinahangad para sa lahat. Tulad ng dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong vokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapag-kolehiyo. Serbisyong pangkalusugan tulad ng PhilHealth para sa lahat sa loob ng 3 taon. Tirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad. Palalakasin at palalaguin natin ang bilang ng ating kasundaluhan at kapulisan. Hindi para tugunan ang interes ng mga nag-aari-harian, ngunit para proteksyonan ang mamamayan. Itinataya nila ang kanilang buhay para mayroong pagkakataon sa katahimikan at kapayapaan sa sambayanan. Dumoble na ang populasyong kanilang binabantayan. Nananatili naman sila sa bilang. Hindi tama na ang nagmamalasakit ay kinakawawa. Kung dati ay may fertilizers ka, ngayon ay may kalingan ng tunay na para sa magsasaka. Tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services at sa pagbenta ng kanilang produkto sa pinakamataas na presyong maaari. Inaatasan natin ang papasok na kalihim alkala na magtayo ng mga trading centers kung saan diretso na ang magsasaka sa mamimili. Lalaktawan na natin ang gitna, kasama na ang bottom bank. Sa ganitong paraan, ang dating napupunta sa gitna ay maaari ng paghatian ng magsasaka at mamimili. Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance to business. Sa ganitong paraan, lamang natin mapupunuan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan. Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang hindi na kailangan ang mag-ibang bansa para makahanap lamang ng trabaho. Ngunit habang ito ay hindi pa natin naabot, inaatasan ko ang mga kawani ng DFA, POEA at ng OWA at iba pang mga kinaukulang ahensya na mas lalo pang paigtingin ang pagtugon sa mga hinaing at pangangailangan ng ating overseas Filipino workers. Papaigtingin namin ang proseso ng konsultasyon at pag-uulat sa taong bayan. Sisikapin naming isakatuparan ang nakasaad sa ating konstitusyon na kinikilala ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga publikong alitantana. Binuhay natin ang diwa ng people power noong kampanya. Ipagpatuloy natin ito tungo sa tweet at tapat na pamamahala. Ang naniniwala sa people power ay nakatuon sa kapwa at hindi sa sarili. Sa mga nangapi sa akin, kaya ko kayong patawarin at pinapatawad ko na kayo. Sa mga nangapi sa sambayanan, wala akong karapatan na limutin ang inyong mga kasalanan. To those who are talking about reconciliation, if they mean that they would like us to simply forget about the wrongs that they have committed in the past, we have this to say. There can be no reconciliation without justice. Sa paglimot ng pagkakasala, sinisigurado mong mauulit muli ang mga pagkakasalang ito. Secretary De Lima, you have your marching orders. Begin the process of providing true and complete justice for all. Ikinagagalak din naming ibahagi sa inyo ang pagtanggap ni dating Chief Justice Hilario Davide sa hamon ng pagtatatag at pamumuno sa isang Truth Commission na magbibigay linaw sa maraming
kahina-hinalang issue na hanggang ngayon ay walang kasagutan at resolusyon. Ang sinumang nagkamali ay kailangang humarap sa hustisya. Hindi maaaring patuloy ang kalakaran na walang pananagutan at tuloy na pag-aapi. My government will be sincere in dealing with all the peoples of Mindanao. We are committed to a peaceful and just settlement of conflicts, inclusive of the interests of all, may they be Lumads, Bangsamoro, or Christian. We shall defeat the enemy by wielding the tools of justice, social reform, and equitable governance, leading to a better life. Sa tamang pamamahala, gaganda ang buhay ng lahat. At sa buhay na maganda, sino pa ang gugustuhin bumalik sa panahon ng pag-aapi? Kung kasama ko kayo, may tataguyod natin ang isang bayan kung saan pantay-pantay ang pagkakataon. Dahil pantay-pantay nating ginagampanan ang ating mga pananagutan. Kamakailan lamang, ang bawat isa sa atin ay nanindigan sa presinto. Bumoto tayo ayon sa ating karapatan at konsensya. Hindi tayo umatras sa tungkulin nating ipaglaban ang karapatan ito. Pagkatapos ng bilangan, pinatunayan ninyo na ang tao ang tunay na lakas ng bayan. Ito ang kahalagaan ng ating demokrasya. Ito ang pundasyon ng ating pagkakaisa. Nangampanya tayo para sa pagbabago. Dahil dito, taas muli ang Pilipino. Tayong lahat ay kabilang sa isang bansa kung saan maaari ng mangarap muli.